Una sa lahat, ang bagbay kong galang sa ating Amang Diyos at sa Panginoon Kristo at sa Banal na Espiritu Santo na siyang mangunguna sa atin sa lahat ng mga bagay upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na isinalata ng ating Panginoon. Ito ang karugtong na aking tatalakayin doon sa mga ipinahayag ko na si Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. At itong lahat ng mga bagay na ito, pakinggan natin ito. Sinasabi dito sa Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Maliwanag at narinig natin na ang hahatol ang salita ng ating Panginoon sa huling araw. Itong mga salita na ito, maliwanag na totoo ito. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na dapat tayo'y manampalataya upang hindi tayo mahatulan ng kanyang salita. At dito sa Juan 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Maliwanag ang pagkasabi niya. Ito ang tunay na pag-ibig niya sa atin sapagkat siya ang hahatol. Ang kanyang mga salita ay siyang hahatol sa huling araw. At ito'y nalalaman niya ang hindi hatulan at saka ang hahatulan. Kaya sinasabi niya dito upang ang tao hindi matulan, manampalataya. Ang pananampalataya, sinasabi may buhay na walang hanggan. Sabi, hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Itiniyak ng ating Panginoon na tayo'y hindi niya hahatulan, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ito ang katiyakan na sinabi niya. Tiniyak tayo ng ating Panginoon upang tayo makasigurado. At dito sa Juan 6:47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang nagsasalita nito, ang Panginoon Hesukristo na siyang tunay na Diyos, na berbo na nagkatawang tao. At iyan nalaman na ninyong pinahayag ko sa una. At itong salitang ito na kanyang isinalita ay tunay na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon lang naman ito sa mga nananampalataya. At dito sa kanyang sinasabing pananampalataya, ang ipinangako niya dito, ang buhay na walang hanggan. At dito, walang katulan. Dito sa Juan 8:51, maliwanag ang sinasabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi siya makita magpakailanman ng kamatayan. Itong sinasabi niyang ito, ang nagsasabi nito, ang hahatol sa huling araw, ang ating Panginoon Hesukristo. Dahil dito'y natitiyak niya na ang tao pag hindi sumampalataya ay hatulan. Ngunit dito, itiniyak na naman sa mga tao dahil sa kanyang tunay at tapat na pag-ibig sa atin, nasampalatayanan siya upang
magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang katiyakan ng mga tao sapagkat ang nagsalita nito ang ating Panginoon Jesucristo na siyang hahatol. At dito sa Juan 11:26, at ang sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Tinanong tayo ng ating Panginoon upang tayo'y may buhay na walang hanggan. Kung ito sinasampalatayanan natin sa tao na gusto ng buhay na walang hanggan, narito ibinibigay ng ating Panginoon ang buhay na walang hanggan sa mga nananampalataya. Ito ang pinangakuan niya ng buhay na walang hanggan. Itong mga bagay na ito na ating nalaman, katiyakan natin na walang hatol ang nananampalataya. At dito, sa Mateo, sinasabi niya, Mateo 28:18, ang sinasabi dito, maliwanag. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap, na sinabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Maliwanag na ang sinasabi, naibigay na sa akin. Kaya sabi niya dito sa 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumat sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Maliwanag ang sinasabi, at ako'y sumat sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sino ang nandito sa mga alagad? Ang sinasabi dito sa 1 Juan 11 hanggang sa 12, upang malaman natin ang buong katotohanan at makapasinigurado tayo sa buhay na walang hanggan. At ito ang sinasabi dito sa 1 Juan 5:11, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Dito sa 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Maliwanag, ito ang pinatotohanan niya ng Ama na ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sa ngayon, ang anak, nasaan na ngayon ang anak na sinasabi na nandoon ang buhay na walang hanggan? Ang anak na yun na sinasabi na ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay, siya ang nandito sa mga alagad. Dito sa Mateo 28:20, ang sinasabi niya dito sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumat sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang sinasabi dito ng buhay na walang hanggan na siyang Jesucristo, at ako'y sumat sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Itong mga salitang ito, kung nauunawa ninyo,
kayo nakatiyak na ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na ito ay nalaman ninyo kung nasaan. Dahil ang kondisyon na sinasabi doon ang kinaroonan ng anak. Ang tanong, nasaan ngayon naroroon ang anak? Hindi baga ang anak nandito sa mga alagad? Kaya dito, inutusan ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo na sinasabi, dahil dito'y magsiyaon kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang Panginoon Jesucristo na buhay na walang hanggan, na pinatutuhanan ng Ama, nandito sa mga alagad. Kaya sa gusto ng buhay na walang hanggan, narito ipinapaalam ko sa inyo ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo, na siya mismo ang nagsasabi na nandito siya sa mga alagad, sapagkat ang mayroon ng anak, mayroon din ng buhay. Kung tayo nangailangan ng buhay na walang hanggan, narito siya. Inyo siyang sampalatayanan at tuparin ang kanyang mga salita. At siya ay inyong paniwalaan na siya ang nag-iisang Diyos na tunay, na si Jesucristo, sapagkat ang Jesucristong ito, siya ang nandito na sinasabi sa Juan 1:1. Na ang sabi dito sa Juan 1:1, versikulo 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag. Dito sa 3, maliwanag ang sinasabi niya. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Maliwanag ang sinasabi ay hindi ginawa kung wala siya. Dito sa 14, sa Juan 1:14, ang sabi dito, maliwanag, at nagkatawang tao ang berbo, at tumatahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sino dito ang nagkatawang tao? Ang sinasabi, ang berbo na Diyos, na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ito ang nagkatawang tao. Itong berbo na nagkatawang tao, na siya ang pinangalanan Jesucristo, na ito ang sinasabi na tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang sinasampalatayanan natin na Diyos na magliligtas sa atin at hahatol sa huling araw, nalaman na ninyo na ang Jesucristo pa lang ito na ipinako sa krus, siya ang tunay na Diyos at siya ang hahatol sa huling araw. Ito isinaysay ko sa inyo upang mapag-unawa ninyo na itong Jesucristong ito na siyang hatol sa huling araw, ito rin, siya rin ang buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi niya, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ay hindi kinaroonan ng buhay. Narito na ang katiyakan ng mga tao sa buhay na walang hanggan, upang hindi siya hatulan ng Diyos. Ito'y natitiyak na ninyo sapagkat nalaman ninyo ang Panginoon Jesucristo na anak ng Diyos ay nandito sa mga alagad. Kaya sa gusto na maligtas, nandito siya sa mga alagad. Kaya ito inutusan niya na gawin alagad ang lahat ng mga bansa sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa sanglibutan, upang ang sanglibutan ay hindi
maparusahan, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, sapagkat nandito siya sa mga alagad. Ito natiyak na natin. At dito sa Marcos 16:15, ang sinasabi dito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sa 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang sinasabi niya na dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Itong sinasabi niyang bautismo na maliligtas, yung nananampalataya at mabautismuhan, dito sa Mateo 28:19, ito ang sinasabi niya, na dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang sinasabi dito, gawin alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang sinasabi dito, sa nananampalataya na mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito ang maliwanag, malaking pag-ibig ng ating Panginoon, at siya mismo ang nagtiyak sa atin ng tunay natin na kaligtasan, at siya rin mismo ang nagsasaysay upang ang buhay na walang hanggan ay makamtan ng tao, sapagkat dito maliwanag. Sa buhay na walang hanggan ay pinangako niya. Ang sinasabi niya dito sa Juan 11:26, at ang sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sabi niya, hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Maliwanag, ito ang itinanong ng ating Panginoon. Ngunit nalaman natin na ang buhay na walang hanggan, ang mayroon lang ng anak, ang mayroon buhay. At dito naman sa inaasahan ng mga tao, maliwanag ang sinasabi. Dito sa Juan 5, hindi yan, 11:25, na ang sinasabi dito sa 11:25, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamatay, gayon din mabubuhay siya. Naunawaan ninyo ang salita kong ito? Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon. Ang bubuhayin niya dito na mag-uli, na sinasabi niya na bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya, ang nananampalataya. Siguro naman narinig ninyo ang salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, para maligtas ang tao, sampalatayanan siya at tuparin ang kanyang mga salita. At siya na Panginoon, paniwalaan at sampalatayanan na siya ang Diyos na naparito sa sanglibutan, upang tayo'y makatiyak sa buhay na walang hanggan. Ngayon na itiniyak na ng ating Panginoon. Ngayon, ang buhay na walang hanggan, ang pananampalataya at pagtupad
sa kanyang mga salita, nasa inyo. Ang gusto nito ay tutuparin ang salita ng ating Panginoon at sasampalatayanan ang kanyang mga sinalita. Na itong salita na ito, maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon Kristo na ang aking salita ang siyang hahatol sa huling araw. Sa hindi nananampalataya ang salita ng ating Panginoon Kristo, siya rin ang hahatol sa huling araw. Ngayon nalaman na ninyo na ang buhay na walang hanggan na Jesucristo, na ang mayroon ng anak ay mayroon ng buhay, nandyan sa mga alagad. Nasa inyo yan, hindi ko kayo pinipilit na kayo dyan pumasok sa pagkaalagad. Ngunit sa may gusto, available ang mga alagad. Sapagkat yun lang ang tanging paraan upang tayo makatiyak sa buhay na walang hanggan. Na dito sa alagad, nananampalataya ka, may buhay ka na walang hanggan. Dahil dito, sa mga alagad, mamatay ka man, may buhay na walang hanggan ka sapagkat nanampalataya ka at tumupad ka ng kanyang mga salita. Kaya dito, napag-unawa na natin lubos. Nasa inyo ang gusto sa mga alagad. Hindi naman ito itinatanggi sa tao o pinagdadamot, kundi nandoon lang sa may gusto. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, gawin alagad ang lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin, walang natira. Gusto sana ng ating Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Ngunit ang tao ang ayaw sa Panginoon at hindi siya sinampalatayanan na siya ang tunay na Diyos at ang kanyang mga salita sa buhay na walang hanggan. Hindi rin pinaniwalaan sapagkat ang pinaniwalaan at pinili ng tao ang kamatayan na siya bubuhayin ng ating Panginoon. At paano bubuhayin ang tao ng ating Panginoon? Sapagkat hindi nga siya pinaniwalaan na siya ang tunay na Diyos. Hindi nga siya sinampalatayanan. At dito sa buhay na walang hanggan na inaalok ng Panginoon, hindi rin tinanggap. Sapagkat ang tinanggap ng tao, na pinili ng tao, ang kamatayan. Sa ngayon, ito ang tunay na sinabi ng Panginoon na kaligtasan ng tao. Naunawaan natin ito? Iyan lang, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito, ang habag ng ating Panginoong Diyos. Kami rin nananampalataya sa ating Panginoon na siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Na ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Ito'y ginawa lang namin upang malaman ninyo ang buong katotohanan at maipahayag namin sa inyo ang pag-ibig ng aming Ama. Kaya, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Tandaan natin na mabuti. Ang Jesucristo na sinasabi na buhay na walang hanggan, na ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ay hindi kinaroonan ng buhay. Nandito sa mga alagad. Iyan lang. Naunawa naman siguro ninyo yan. At iyan, ipinaalam ko lang sa inyo. Salamat sa ating Panginoon namang Diyos at sa ating Panginoon Kristo at sa banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng kaunawaan. Nawa ating maunawaan na tayo'y maligtas. At ito lang ang aking masasabi. Salamat sa inyong lahat.